Alam nyo, sa likod ng bawat negosyo, may isang sikretong lengguwahe, ang wika ng mga numero. Mula sa simpleng pagbili ng kape hanggang sa mga malalaking kontrata, lahat yan may financial story. At ngayon, yan mismo ang susubukan nating basahin. So, paano nga ba talaga nasusundan ng isang kumpanya ang bawat pisong pumapasok at lumalabas? Hindi to magic ha, may sistema yan. Parang isang sayaw ng mga numero na laging naghahanap ng balanse. At iyan mismo ang bubusiin natin ngayon. Isipin nyo, parang siso lang yan. Di ba? Para manatiling balanse, kung may ilagay ka sa isang dulo, kailangan may katumbas din sa kabila. Ganyan na ganyan ang konsepto ng double entry accounting. Ang tawag sa dalawang panig na yan ay debit at credit. At ang golden rule, simple lang, dapat palagi silang equal. Ito ang puso ng lahat ng to. Okay, so unahin natin yung pinakapamilyar, yung pagbenta ng isang produkto. Tara, sundan natin ang journey ng isang item mula sa shelf hanggang sa resibo, pero sa mata ng isang accountant. Okay, step 1, ang pagbili. So bago pa man may benta yung produkto, kailangan muna siyang bilhin ng store. Tama? Ang cool dito, wala pang cash na gumagalaw. Ang nangyari lang, yung pangako ng magbabayad na tinatawag na accounts payable ay naging isang bagong asset o pag-aari, ang merchandise inventory. Yung season natin, perfectly balanced pa rin. At ayan na, nabenta na. May pumasok na sales. Pero wait lang, hindi pa to cash. Ang hawak pala ng kumpanya ay isang pangako, isang IOU mula sa customer. Sa accounting world, ang tawag natin dyan, accounts receivable. At dito nagiging mas exciting. Dahil nabenta na yung produkto, kailangan din nating i-record kung magkano ba talaga ang puhunan natin doon. Yan yung cost of goods sold. At syempre, kasabay niyan, alisin na natin yung items sa listahan ng merchandise inventory. Gumalaw na naman yung dalawang side ng siso, pero balanse pa rin. At sa wakas, aching! Nagbayad na si customer. So tumaas na yung cash in bank natin at yung IOU niya, pwede nang itapon. Burado na yung accounts receivable niya at dyan, kompleto na ang isang cycle. Ang galing, no? Ngayon, tingnan nyo tong table. Dito nyo makikita yung buong sayaw, bawat step, mula sa pagbili ng item hanggang sa pagbayad ng customer. At ang pinakaastig dito, subukan yung i-add lahat ng nasa debit at lahat ng nasa credit. Anong mapapansin nyo? Eksakto, parehong-pareho. Ganyan ka-perfect ang sistema. Okay, pero paano kung may aberya? Halimbawa, failed delivery. Naku, simple lang ang sagot ng accounting dyan. I-reverse mo lang lahat, babalik ta rin lang natin yung mga ginawa natin kanina, kinancel yung benta, ibinalik yung inventory, pero yung sistema, nananatiling honest at balanse pa rin.